Ngayong araw ay napadpad ako dito sa pinakamagandang lugar sa Rizal mga tol. Dito nga pala kami napunta dahil dito walang entrance fee at napakamura pa ng mga kubo. Naligo na nga kami sa ilog na kung saan libre lang at walang bayad. At ang maganda pa dito, isa't kalahating oras na biyahe lang mula Metro Manila ay makarating mo na ang lugar na to mga tol. Na kung saan napakasarap kumain dito habang nasa gilid ka ng ilog. Dito tipid na, nakapag-relax ka pa. Bitbit ko na nga tong mga tubig na dadali namin para sa camping. At syempre marami tayong dala na mga kakailanganin natin pag naligo tayo sa ilog. Ang balak namin ay maghanap ng ilog sa Tanay. Na kung saan, sabi ko kung saan makakakita ng mura o di kaya libre, doon na kami maliligo. Halos 2 oras sa biyahe mula dito sa Parañaque hanggang sa Marilake mga tol. Pero bago makarating doon ay may nadaanan kami ditong nagtitinda ng balot. Dito lang to sa may C6 kaya bumili na kami. Diretso na kami sa biyahe pero dito pa lang sa tulay papuntang Taytay ay napaka-traffic na mga tol. Pero lagi naman talagang matraffic tong tulay na to kaya hindi na tayo maninibago. Nakarating na nga kami sa Antipolo at dito na kami bibili ng pang-ihaw-ihaw namin doon sa ilog. Bumili na nga kami ng lempo mga tol dahil ito yung balak naming ulamin. Bumili na rin pala kami ng saging at mga pangsahog dito para pagdating sa ilog ay wala na kaming problemahin. At bumili na rin pala kami ng tamban na isda para pang-ihaw-ihaw na din mga tol. At nagpatuloy na kami sa biyahe hanggang sa makarating na kami dito sa Manukan na kung saan dito yung tambayan ng mga riders pag pumupunta dito sa Marilake. Ayan yung hindi mo maipaliwanag mga tol. Pero isa lang yung dahilan kung bakit nag-rides yung mga yan para mag-enjoy at mag-relax. Dahil ganun din naman ako. Isa din naman akong rider at mahilig din ako sa ride. Tumigil nga lang kami saglit dito para magpa-picture lang. Dahil maganda nga yung view ng kalsada na nababalutan ng mga puno. Tapos diretso na kami para maghanap ng ilog. Malapit lang sa Manukan to. Yung unang kanto sa kaliwa pag galing ka sa Manukan, ayan na yung pababa sa mga ilog mga tol. Ito nga yung bumungad na kalsada sa amin. Off-road siya pero okay lang naman. Bago ko pala makalimutan, nagbayad ako ng 50 pesos dito para sa entrance fee ng sasakyan mga tol. Hindi ko lang nabidyoan pero sinasabi ko lang para hindi kayo magulat pag pumunta kayo. May nadaanan niya kami nagtitinda ng mga gulay dito. Bumili pala kami ng gulay, na kalabasa at sitaw na kung saan paborito kasi ng misis natin yan. Diretso lang kami sa biyahe hanggang sa makarating na kami dito sa ilog. Ang bala ko kasi pag nakakita na ako ng ilog, ayun na yun. Hindi na ako tatawid mga tol. Maghanap lang kami ng pwesto dito para makapag-camping-camping na kami. Pwede na maligo agad, oh. Maganda nga yung nakuha naming pwesto dahil nasa gilid lang talaga ng ilog. Na kung saan dyan lang din nakaparada yung sasakyan namin sa gilid mga tol. Bale ito talaga yung plano namin, maghanap ng ilog at makaparada sa gilid ng ilog. At meron pa nga silang treehouse dito mga tol. Na kung saan kitang kita mo yung ilog pag nandun ka sa taas. At syempre kailangan na nating hakutin yung mga gamit natin para makapaganda na at makapag-ihaw-ihaw na din. Masarap kasi mag-ihaw-ihaw sa gilid ng ilog. Yung naupahan pala naming kubo-kubo na yan mga tol, 300 pesos lang yan. Tapos nagbayad lang kami dito ng 40 pesos na environmental fee. Gusto ko nga sana tong treehouse kaso mahirap mag-akyat panaog dito kapag maliligo ka. Pero kapag may kubo naman kayo sa baba, pwede na yan. Pwede kayo mag-relax dyan at matulog sa taas. At pwede nyo ring upahan yan ng overnight mga tol. Yung kubo pala sa baba, 500 pesos yan kapag overnight. Ganyan yan kaganda yung pwesto na nakuha namin. Sa gilid mismo talaga ng ilog. Isang hakbang lang, ligo na agad. Eto nga yung forma ng treehouse sa taas. Kitang kita yung buong ilog mga tol. Kapag gusto mo mag-overnight, pwede tong treehouse na to. Ang maganda pala sa ilog ng Tanay mga tol ay napakalinis ng tubig. Ganyan nga lang kami kalapit sa sasakyan namin mga tol. At least yung ibang gamit namin na hindi naman kailangan ay nasa sasakyan lang. At kapag kailangan mo naman ay ilang hakbang lang ay kubo mo na rin na yun. Diba napakasarap sa feeling ng ganun. Napaka-convenient talaga ng pwesto namin. Yung tipong malapit sa'yo lahat at umaayon lahat sa plano. Nabinala ko bago ako pumunta dito mga tol. Nakaka-relax talaga pag pumunta ka dito dahil maliban sa ilog ay kitang-kita yung kabundukan dito mga tol. Nagpaningas na nga ako dahil mag-iihaw na tayo ng liempo. Dahil ganun talaga yung trip ko pag nagsiswimming o naliligo ako sa mga ilog o dagat. Kahit walang masyadong baon na pagkain, ihaw-ihaw lang ay sapat na. Gusto ko kasi simple lang mga tol. Dahil habang tumatanda tayo, unti-unti nating natututunan na mas masarap mamuhay ng simple at wag nang gawing komplikado ang mga bagay-bagay. At syempre pagkatapos natin mag-ihaw-ihaw ay kakain na tayo sa gilid ng kalikasan. Dahil napakasarap kumain sa gilid ng ilog mga tol. Lalo na kapag inihaw yung ulam mo. Ang sarap nga palang maligo dito sa ilog mga tol. Dahil malamig yung tubig at malinis. At nung medyo tanghali na nga ay medyo marami nang pumupunta dito mga tol. Pero ang maganda dito ay hindi crowded dahil napakalawak ng lugar. At kung mahilig mag-swimming yung mga anak nyo ay talagang mag-e-enjoy dito. Dahil hindi sobrang lalim yung ilog dito mga tol. At pati tayo nag-enjoy na rin. Yung tipong makakalimutan mo yung stress sa buhay mo. O yung mga problema na pinagdadaanan mo ngayon. At pwede ka talagang mag-relax dito. Dahil napakatahimik ng lugar. Marami pa nga palang campsite doon sa kabila at may nagre-river cruising nga dito na mga tuk-tuk, mga jeep,
at mga sasakyan mga tol. Kapag nandito ka nga ay ang bagal ng oras at hindi mo iniisip yung bilis ng pamumuhay sa Maynila na kung saan bawat minuto ng oras dito ay nalalasap mo mga tol. May oras ka talaga para mag-relax, makapag-isip-isip dahil walang internet dito. Ang kailangan mo lang gawin dito ay mag-enjoy at lasapin yung bawat minuto ng kalikasan. At pumasok nga kami dito sa Camp Ines para mag-inquire kung magkano yung kubo nila overnight mga tol. Bala ko kasi mag-overnight pero mas gusto ko yung kubo dahil mas safe dyan at walang ahas na papasok. Bali yung kubo nila good for 2 person at 1,000 pesos siya. Tinanong ko nga kung pwede yung mga bata. Sabi nila 1,000 pesos pa rin. 4 na kami kasama yung 2 bata. Pero ayaw na nilang mag-overnight at gusto nang umuwi pagkahapon. Kaya nagtampisaw na lang ulit ako dito sa ilog at may dumaan na namang tuktok na tumatawid sa ilog mga tol. At kinahapunan nga ay umuwi na kami. At ito yung entrance galing Marilake mga tol. O ito yung palabas. Paglabas natin ng Marilake or Manukan. Pagkakanan natin dyan, ayan na yung Manukan na tinatambayan ng mga riders mga tol. Talagang malapit lang siya sa Metro Manila kaya ideal talaga to para sa akin kapag maliligo ako sa